Isang itim na sasakyan ang huminto. Mamahalin. Kumikinang sa ilalim ng ilaw poste sa tapat ng isang nagtataasang gusali. Bumukas ang pinto at lumabas siya. Napatakip si Elara sa kanyang bibig. Bumabara ang hangin sa kanyang lalamunan. Ang mga mata niya, na dapat ay sanay na sa pagod at puyat, ay biglang nanlabo. Ang bata. Ang anak niya. Si Angelo. 10 taon. 10 taon na ang lumipas mula nang huli niyang nahawakan ang maliliit na daliri nito. Ngayon, isa na itong batang lalaki na maayos ang tindig. Suot ang mamahaling uniforme ng isang eksklusibong paaralan. May isang babaeng naka-uniformeng puti. Isang yaya na maingat siyang inalalayan palabas. At sa likod ng bata, sumunod ang lalaki. Si Mateo. Mateo Altamirano. Mas tumangkad ito, mas lumapad ang balikat. Ang dating mainit ng ngiti na minsan niyang minahal ay napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Isa na siyang CEO. Ang may-ari ng lahat ng ito. Gusto ni Elara na tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang yakapin ang bata at sabihing, "Anak, nandito na si nanay." Pero nanatili siyang nakatago sa likod ng isang malapad na haligi ng kabilang gusali. Isang anino lang, isang multo mula sa nakaraan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, hindi dahil sa saya, kundi sa matinding kirot. Ang lapit-lapit na nila, pero parang 1,000 kilometro ang layo nila sa kanya. Pumasok sila Mateo at Angelo sa nagliliwanag na lobby ng Altamirano Tower, ang gusaling simbolo ng kapangyarihan na bumago sa kanilang lahat. Nawala sila sa kanyang paningin. Napayuko si Elara. Ang lakas ng loob na inipon niya para makarating dito ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong ng mga sasakyan at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik. Kasing linaw ng nangyari kahapon. Isang silid na malamig. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango. Si Isabela Altamirano, ang tiyahin ni Mateo, na nakatayo sa harapan niya. Ang mga mata ay kasing talim ng yelo. "Pumirma ka na," utos nito. Nasa mesa ang mga dokumento. Hindi ko kaya. Anak ko siya." Pagmamakaawa ni Elara, yakap ang bagong silang na sanggol. Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. "Anak, isa ka lang hamak na taga-probinsya, Elara. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Gutom? Kahirapan? Tingnan mo si Mateo. Tingin mo ba papakasalan ka niya? Ginamit ka lang niya. Mahal niya ako." Ang pagmamahal ay hindi nakakain, mariing sabi ni Isabela. Hinawakan nito ang braso ni Elara, bumaon ang mga kuko. "Kung hindi ka pipirma at lalayo, sisiguraduhin kong pareho kayong magdurusa. Hindi mo gugustuhing makita ang kaya kong gawin." Ang banta sa mga mata ni Isabela. Ang takot na gumapang sa buong katauhan niya. Ang pag-iyak ng kanyang anak. Pumirma siya. Kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak, isinuko niya ang karapatan niya bilang ina. Napapikit si Elara. Itinutulak ang masamang panaginip pabalik sa baul ng kanyang isipan. 10 taon na siyang tumatakbo. 10 taon siyang nagsisisi. Ngayon, napilitan siyang bumalik. Hindi lang para kay Angelo. Nagmamadali siyang umalis sa lugar na yon. Ang bawat hakbang palayo sa Altamirano Tower ay isang bigat sa kanyang puso. Sumakay siya ng diip, pabalik sa mundong tunay niyang ginagalawan. Malayo sa mga kumikinang nagusali ng Makati, sa isang masukal at siksikang eskinita sa Tondo, doon siya umuwi. Pagbukas niya ng pinto ng isang maliit na kwartong nirerentahan nila, isang ingay ang sumalubong sa kanya. "Nanay! Nandyan na si nanay!" 8 pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga anak na isinilang sa probinsya, malayo sa gulo ng Maynila, ang kanyang lakas, ang kanyang sekreto.
Kamusta mga anak? Kumain na ba kayo? Tanong niya, pilit na pinapasigla ang boses. Opo, Nay. Si Kuya Baste nagluto ng itlog. Sigaw ng isa. Ngunit ang mga mata ni Elara ay agad na hinanap ang isa pa. Sa isang sulok, nakahiga sa isang manipis na banig, ay ang bunso niya. Si Bunso. Nilapitan niya ito. Maputla ang labi ng bata. Mahina ang paghinga. Hinawakan ni Elara ang noo nito. Mainit. Bunso, anak. Umubo si Bunso. Isang ubong tuyo at mahina, pero sapat na para madurog ang puso ni Elara. Ito ang dahilan kung bakit sila napilitang bumalik sa impyernong ito. Ang sakit sa puso ni Bunso. Isang kondisyon na kailangan ng operasyon. Isang operasyon na hindi niya kailanman mapag-iipunan kahit ibenta pa niya ang kanyang kaluluwa. Ang pera nila ay paubos na. Ang gamot ni Bunso ay paubos na. Naupo si Elara sa sahig. Yakap ang anak na may sakit. Ang imahe ni Angelo kanina, malusog, masigla, mayaman, ay sumagi sa isip niya. Isang anak na nasa kanya ang lahat, maliban sa ina. At 9 na anak na nasa kanya ang ina, pero wala nang lahat. Napatingin siya sa isang lumang dyaryo na naiwan sa mesa. Pambalot sana ng isda. Ngunit isang anunsyo sa classified ads ang pumukaw sa kanyang pansin. Wanted, Janitress, Altamirano Tower. Walk-in applicants accepted. Napatitig siya sa mga salitang iyon. Altamirano Tower, ang lugar ni Mateo, ang lugar kung saan niya nakita si Angelo. Ang lungga ng demonyong si Isabela. Ang pagtatrabaho doon ay isang panganib. Paano kung makilala siya ni Isabela? Paano kung makita siya ni Mateo at maalala siya? Pero paano si Bunso? Tumingin siya sa anak niyang mahinang humihinga. Tumingin siya sa 8 anak niyang nagtitiis sa kahirapan. At naalala niya ang mukha ni Angelo na kahit napapaligiran ng yaman ay may lungkot sa mga mata. Ito na marahil ang tanging paraan. Ang makapasok sa gusaling iyon. Ang makalapit sa kanyang mga anak. Ang makahanap ng paraan para mailigtas silang lahat. Kinuha ni Elara ang dyaryo. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang dahil sa takot. Mayroon na itong halong determinasyon. Babalik siya sa gusaling yon. Hindi na bilang multo na nagtatago sa anino. Mag-a-apply siya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang huling piraso ng kanyang dignidad. Ang boardroom ng Altamirano Corporation ay malamig at tahimik. Tanging ang boses lang ni Mateo ang maririnig. The numbers are unacceptable. I want a revised proposal on my desk by Monday morning. No excuses. Ang mga board member, lahat ay mas matanda sa kanya, ay sabay-sabay na tumango. Walang nangahas na tumutol. Sa loob ng silid na ito, ang salita ni Mateo Altamirano ay batas. Nang matapos ang pulong at mag-alisan ang lahat, naiwan siyang mag-isa. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat ay napasandal sa kanyang upuan at napahilot sa kanyang sentido. Kinuha niya ang isang silver na picture frame sa kanyang tabi. Litrato ni Angelo. Nakangiti ito, pero hindi abot sa mga mata. Isang matinding pag-aalala ang kumurot sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang anak. Ang tanging kayamanan na tunay na mahalaga sa kanya. Lumalaki itong mag-isa sa isang bahay na malaki pero kulang sa init. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasan ni Angelo. Pero paano kung ang kasalukuyan naman nito ang kanyang isinasakripisyo? Ang pinto ng boardroom ay bumukas nang walang katok. Mateo Hijo. Si Isabela Altamirano. Ang kanyang tiyahin. Nakangiti ito. Pero ang mga mata ay laging tila may sinusukat. Tita Isabela, bati niya, mabilis na ibinaba ang litrato. Huwag mong itago yan, napakagwapong bata ni Angelo. Sabi nito, umupo sa tapat niya. Manang-mana sa dugo ng mga Altamirano. Tumangulang si Mateo.
Pero alam mo, Mateo, dagdag ni Isabela, ang boses ay tila pulot na may halong lason. Kailangan ng batang yan ng isang ina. Isang tunay na ina. Isang babaeng karapat-dapat sa pangalan natin. Umiwas ng tingin si Mateo. Ayaw niyang pag-usapan ito. Hindi tulad ng babaeng yon. Patuloy ni Isabela. Ang boses ay puno ng paghamak. Isang babaeng taga-probinsya na iniwan ang sarili niyang anak para sa pera. Mga babaeng ganoon, Mateo. Mapanganib sila. Gagamitin nila ang lahat para lang umangat sa buhay. Hindi kumibo si Mateo. Ang mga salita ng kanyang tita ay tumatagos sa kanyang isipan, nag-iiwan ng marka. 10 taon na niya itong naririnig. 10 taon na niyang pinipilit na maniwala. I'm just protecting you and my grandnephew, malamig na sabi ni Isabela. Siguraduhin mo lang na ang mga taong pinapapasok mo sa kumpanyang ito at sa buhay ninyo ay mapagkakatiwalaan. Tumayo na ito at tinapik siya sa balikat bago umalis. Naiwan si Mateo na mas magulo ang isipan. Kinahapunan, habang naglalakad si Mateo sa hallway patungo sa kanyang opisina, isang babae ang hindi nakatingin sa dinaraanan. Nag-uurong ito habang nagmamap ng sahig. Biglang natabig ng babae ang timba. Tumilapon ang maduming tubig. At kahit mabilis na nakaatras si Mateo, nabasa pa rin ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italy. Ano ba? Inis na sabi ni Mateo. Ay, sorry po, sir. Naku, pasensya na po. Natatarantang kinuha ng babae ang basahan. Tila balak na punasan ng kanyang sapatos. Huwag na. Just watch where you're going next time. Maring sabi ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang tingin para sawayin pa sana ang babae, ngunit natigilan siya. Napatingala din ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, may kung anong pamilyar sa mga mata ng babae. Isang lungkot, isang lalim na parang nakita na niya dati. Saglit na nawala ang inis sa kanyang dibdib, napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Sino siya? Pasensya na po talaga, Sir Mateo. Nanginginig na sabi ng babae. Mabilis na yumuko. Bumalik sa realidad si Mateo. Of course, isa lang siyang janitress at alam nito kung sino siya. Malamang ay isa lang din ito sa mga empleyadong humahanga sa kanya mula sa malayo. It's fine, malamig niyang sabi at tinalikuran na ito. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang isipin ang mga matang iyon. Nakalimutan na niya ang insidente nang palabas na siya ng gusali paggabi na. Hinihintay niya si Angelo na lumabas mula sa playroom kung saan ito iniiwan kasama ang yaya nito. Nakita niya ang anak niya. Tumatakbo palabas. Masaya. Pero sa pagtakbo nito, nahulog mula sa bulsa nito ang isang maliit na laruang kotse. Gumulong ito sa makintab na sahig at huminto malapit sa isang basurahan kung saan may isang janitress na nag-aayos. Ang janitress kanina, bago pa makalapit si Mateo o ang yaya. Dahan-dahang pinulot ng janitress ang laruan. Hindi niya ito basta lang kinuha. Pinagpagan niya muna ito gamit ang dulo ng kanyang malinis na uniforme. Tinitigan niya ang kotse-kotsehan. At sa isang saglit, nakita ni Mateo ang isang maliit na ngiti sa labi nito. Isang ngiting malungkot, pero puno ng lambing. Inabot niya ito sa yaya ni Angelo. Ma'am, nahulog po ng bata. Nagpasalamat ang yaya at umalis na sila. Pero si Mateo ay naiwang nakatayo doon. Pinanood niya ang babae. Ang paraan ng pagpulot nito sa laruan. Ang ngiti nito. Hindi yun ang kilos ng isang taong ganid sa pera na idinidikta ng kanyang tita Isabela. Iyon ay kilos ng hindi niya alam. Pero nag-iwan iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang kuryosidad. Nagpapatuloy. Bigla. Lumabas mula sa isang opisina, sa gilid si Isabela. Ang matamis niyang nangiti ay nawala nang makita niya kung sino ang tinitingnan ni Mateo. Sino yan? Tanong ni Isabela. Ang boses ay mababa at matalim. Isang janitress lang, tita. Sagot ni Mateo, umiiwas ng tingin. Lumapit si Isabela.
Tinitigan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Ang babae na si Elara ay nakayuko, nagkukunwaring abala sa kanyang trabaho, pero ramdam ni Mateo ang tensyon sa mga balikat nito. Dahan-dahang lumakad si Isabela palapit kay Elara. Bawat hakbang ay tila may bigat. Huminto si Isabela sa mismong harapan ni Elara. Ikaw? Simula ni Isabela, hindi ito tanong, isa itong pahayag. Napilitang mag-angat ng tingin si Elara. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang muka. Tumingin ka sa akin, utos ni Isabela. Sumunod si Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Isabela stared intently, her eyes narrowing. May kung anong pamilyar sa'yo. Nagkita na ba tayo? Ang tanong ay parang isang bitag. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig sa buong paligid. Ang kanyang tita, sa kabila ng elegante nitong anyo, ay may kakayahang maging malupit. Hindi po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Elara. Ang boses niya ay nanginginig. Nagkakamali lang po siguro kayo. Tumaas ang isang kilay ni Isabela. Hindi ito kumbinsido. Sigurado ka? Dahil meron akong pakiramdam na ang mga katulad mo ay hindi basta-basta napapadpad sa lugar na ito nang walang dahilan. Tita, tama na yan. Nagtatrabaho lang ang tao. Mahinahong sabi ni Mateo. Lumalapit para mamagitan. Nakaramdam siya ng awa para sa babae. Tumingin sa kanya si Isabela at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elara. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sige, kung yan ang sabi mo, sabi nito kay Mateo, pero ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Elara. Mag-ingat ka, iha. Madulas ang sahig sa gusaling ito. Isang babala. Pagkatapos ay tumalikod na si Isabela at naglakad palayo na tila walang nangyari, iniwan si Elara na nakatayo doon, namumutla at nanginginig. Naiwang nakatitig si Mateo sa babae, ang awa ay napalitan ng pagdududa. Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito sa kanyang tita? At bakit ganoon na lang din ang interes ng tita niya sa isang hamak na janitress? Ang mga salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mga babaeng ganoon? Mateo? Mapanganib sila. Napailing si Mateo. He was overthinking. Isa lang itong nagkataon. Pero habang naglalakad siya palayo, hindi niya maialis sa isipan ang imahe ng mga mata ng babae. Mga matang puno ng takot. At isang lihim na hindi niya maintindihan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Elara ang lahat para maging invisible. Yuyuko siya kapag may makakasalubong na nakaopisina. Lilinis siya sa mga sulok kung saan walang masyadong tao. Ang kanyang mop at timba ang naging kanyang panangga. Ang uniforme niya ang kanyang balatkayo. Pero may isang lugar sa gusaling iyon na tila may magnet na humihila sa kanya. Ang playroom sa 10 palapag. Doon madalas iniiwan si Angelo, kasama ang yaya nito habang nagtatrabaho si Mateo. Tuwing itatalaga siyang maglinis sa palapag na yon, dinadaya niya ang oras. Mananatili siya sa hallway, nagpupunas ng mga dingding na makintab na para lang masilayan ang anino ng kanyang anak sa salamin ng pinto o para marinig ang hagik-gik nito, ang tawa ni Angelo. Iyon ang musika at lason niya sa araw-araw. Tuwing naririnig niya ito, isang matamis na kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Masaya ang anak niya. Ligtas ito. Hindi ba't yun naman ang pinili niya 10 taon na ang nakalipas? Pero bakit ang sakit pa rin? Isang hapon, habang naglilinis siya malapit doon, naririnig na naman niya ang tawa ni Angelo. Napangiti siya ng palihim, pero biglang may umagaw sa atensyon niya. Sa di kalayuan, sa isang koridor na papunta sa fire exit, may kumikislap, tila isang laruan. Kasabay noon, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng playroom. Lumabas ang yaya ni Angelo. Kausap ang cellphone nito. Tumatawa habang naglalakad palayo sa kabilang direksyon. Opo, ma'am. Opo, kasama ko po si Sir Angelo.
Kumunot ang noo ni Elara. Nasaan si Angelo? Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa salamin ng pinto ng playroom. Walang bata sa loob. Nasaan ang anak niya? Nabitawan ni Elara ang kanyang mop. Ang pagiging invisible ay biglang nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang instinct ng isang ina. Sinundan niya kung saan niya nakita ang kumikislap kanina. Dahan-dahan siyang naglakad sa tahimik na koridor. Angelo? Mahina niyang tawag, walang sumasagot. Tanging ang ugong lang ng aircon ang maririnig. Angelo, anak? At doon, sa dulo ng pasilyo, sa tabi ng pinto ng hagdanan, nariinig niya ito. Isang mahinang pag-iyak. Parang sinaksak ang puso ni Elara. Tumakbo siya. Doon, sa isang madilim na sulok, nakaupo sa sahig ang kanyang anak. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod at nanginginig ang maliliit na balikat nito sa pag-iyak. Naliligaw, natatakot. Nakalimutan ni Elara ang lahat. Nakalimutan niya si Isabela, si Mateo, ang panganib. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang anak na kailangan siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Shh! Tahan na! Malambing niyang sabi. Nagangat ng tingin si Angelo. Ang mga mata nito ay puno ng luha at gulat. Hindi siya nito kilala. Isa lang siyang estrangherong nakauniporme. Lalayo sana ito. Pero hindi gumalaw si Elara. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Pero hindi niya ito hinawakan. Huwag kang matakot, sabi niya. Nandito lang ako. Hindi kita sasaktan. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata. Hindi alam ni Elara kung ano ang gagawin. Gusto niya itong yakapin, pero natatakot siyang baka lalo itong matakot. At mula sa isang sulok ng kanyang alaala, isang himig ang bumalik. Isang kantang halos 10 taon na niyang ibinaon sa limot. Ang kantang kinakanta niya rito noong sanggol pa lang ito, sa iilang araw na magkasama sila. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, sa isang boses na bahagyang nanginginig. Tulog na. Munting anghel. Si nanay ay nandito lang. Huminto sa pag-iyak si Angelo. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay nagtatanong. Nagpatuloy si Elara. Mas malakas na ngayon ang kanyang loob. Huwag mangamba. Huwag malumbay. Sa bisig ko'y ligtas ka. Aking mahal. Dahan-dahan, parang isang mahika, kumalma ang bata. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagtataka. Ang himig. Pamilyar ito. Inilahad ni Elara ang kanyang mga braso. At sa pagkakataong ito, hindi lumayo si Angelo. Dahan-dahan itong gumapang palapit at yumakap sa kanya. Niyakap niya ito pabalik. Mahigpit. Ang bango ng kanyang anak. Ang init ng katawan nito. Ang bigat nito sa kanyang mga bisig. 10 taon. 10 taon niyang pinangarap ang sandaling ito. Napapikit si Elara. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng isang inang muling nayakap ang kanyang nawawalang mundo. Tahan na! Bulong niya sa buhok nito. Ligtas ka na! Nandito na ako. Nanatili silang ganoon. Isang ina at isang anak. Muling nagtagpo sa isang tahimik na koridor na tila sila lang ang tao sa buong mundo. Hindi na kumibo si Angelo. Nakasubsob lang ang mukha nito sa kanyang balikat. Nakakapit ng mahigpit sa kanyang uniforme na parang ayaw na siyang pakawalan. Bigla, may mga malalakas na yabag silang narinig. Mga boses na nag-aalala. Angelo? Sir Angelo? Search this floor! Nanlaki ang mga mata ni Elara. Sila na yon. Hinahanap na siya. Elara, anak? Bago pa siya makakilos, isang grupo ng security guard ang lumiko sa koridor. At sa likod nila, hingal na hingal at puno ng pag-aalala ang muka, ay si Mateo. Angelo! Sigaw ni Mateo. Ngunit natigilan siya. Napahinto ang lahat. Ang nakita nila ay hindi isang batang umiiyak.
Ang nakita nila ay si Angelo, payapang nakayakap sa janitress. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit dito at ang mukha ay payapang nakasandal sa balikat nito. Tumingin si Mateo kay Elara. Ang galit at pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Nakita niya ang bakas ng luha sa pisngi ng babae, pero ang mga mata nito, habang nakatingin sa kanyang anak, ay mayroong kakaibang kislap. Isang kislap ng wagas na pagmamahal. Hindi niya maintindihan bakit ganoon na lang ang epekto ng babaeng ito sa kanyang anak. Sa kanya, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang sandali na tila huminto ang oras. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang malamig at matigas na boses mula sa likuran ni Mateo. Anong ibig sabihin nito? Dumating si Isabela. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa eksena sa harapan niya. Tumingin siya kay Mateo. Ang boses ay puno ng kamandag. Mateo, tanggalin mo sa trabaho ang babaeng yan, ngayon din. Ang utos ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor, kasing talim ng bubog. Tanggalin mo sa trabaho ang babaeng yan, ngayon din. Lahat ng mata ay napunta kay Mateo, naghihintay ng kanyang desisyon. Tumingin siya kay Elara, na dahan-dahang binitawan si Angelo at yumuko. Ang muka ay namumutla sa takot. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, na kumapit sa binti ng janitress na tila ayaw itong paalisin. At sa wakas, tumingin siya sa kanyang tita Isabela. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang pakiramdam ng pagtutol ang umusbong sa loob ni Mateo. Tita, let's not make a scene, mahinahon ngunit marin niyang sabi. Natagpuan niya si Angelo. We should be thanking her. Nanlaki ang mga mata ni Isabela, hindi makapaniwala sa narinig. Thanking her? Mateo, hindi mo ba nakikita? She's clearly overstepping her boundaries. Isang hamak na janitress. She's an employee who found my lost son. Git ni Mateo. Kinuha niya si Angelo mula kay Elara. Let's go! Pagod na ang bata. Tinalikuran niya ang kanyang tita. Isang kilos ng pagsalungat na hindi niya madalas gawin. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya ang pangalan niya na tinawag ni Isabela. Puno ng babala, pero hindi siya lumingon. Sa opisina ni Mateo, nagsimula ang isang bagyo. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Sigaw ni Isabela. Isinara ang pinto ng malakas. Kinampihan mo ang isang estranghero laban sa sarili mong pamilya. Hindi ko siya kinakampihan, tita. I was being fair. Kalmadong sagot ni Mateo habang pinauupo si Angelo sa sofa. The woman did nothing wrong. Nothing wrong? Tumawa si Isabela ng mapakla. Mateo, gumising ka. Masyado kang nagiging malapit sa babaeng yan. May masama akong kutob sa kanya. Mga taong galing sa wala. Gagawin ang lahat para lang makalamang. Baka may plano siyang masama kay Angelo. Napatingin si Mateo sa kanyang anak, na tahimik na naglalaro. Isang butil ng pag-aalinlangan ang itinanim ni Isabela sa kanyang isipan. Paano kung tama ito? I will handle it, tita. Sabi na lang niya para matapos ang usapan. Pero hindi pa tapos si Isabela. Ang pagsuway ni Mateo ay tila nagpagising sa isang natutulog na demonyo sa loob nito. Kung hindi niya kayang paalisin si Elara gamit ang salita, gagawin niya ito sa ibang paraan. Kinabukasan, habang abala si Elara sa paglilinis ng executive lounge, isang silid kung saan nagpapahinga ang mga VPs, pumasok si Isabela. Walang ibang tao sa silid. Ikaw, sabi ni Isabela, ang boses ay malamig. Lumapit ka. Nanginginig na lumapit si Elara. Gusto mo ba talagang magtrabaho dito? Tanong ni Isabela. Opo, ma'am. Sagot ni Elara. Ngumiti si Isabela. Good, dahil may ipapagawa ako sa'yo. Itinuro nito ang isang mamahaling vase sa isang mesa. Napakadumi niyan. Linisin mong mabuti. At pagkatapos, ang mga bintanang yan,
Gusto kong kumikinang. Tumangulang si Elara at nagsimulang magtrabaho. Habang nakatalikod si Elara, dahan-dahang hinubad ni Isabela ang isang diamanteng pulseras mula sa kanyang pulsuhan. Luminga-linga ito. Nang makitang walang nakatingin, maingat niyang inilagay ang pulseras sa loob ng bulsa ng apron ni Elara. Pagkatapos ay umupo si Isabela at nagkunwaring nagbabasa ng magazine. Ilang sandali pa, pumasok si Mateo sa lounge. "Tita, I was looking for..." Natigilan si Mateo nang makita si Elara. "Oh, Mateo, hiho!" Tila nagulat na sabi ni Isabela. "Nandito lang ako, nagpapahangin. Tinatapos lang ni..." "Ano na nga ulit ang pangalan mo?" "Ang paglilis." Tumingin si Mateo kay Elara na yumuko lang. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Biglang napahawak si Isabela sa kanyang pulsuhan. Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala. "Nasaan na?" Sabi niya, hinahanap ang isang bagay. "Nasaan ang pulseras ko? May diamond bracelet. Nandito lang yon kanina." Agad na tumayo si Mateo. "Tita, baka nahulog mo lang." "Hindi. Sigurado akong suot ko yon pagpasok ko dito," mariing sabi ni Isabela. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Elara. "Kanina pa tayo lang dalawa ang nandito." Naintindihan agad ni Mateo ang ibig sabihin nito. Nanlaki ang mga mata ni Elara. "Hindi po ako. Wala po akong kinuha, ma'am, sir. Maniwala po kayo. Kung wala kang tinatago, ipakita mo ang mga bulsa mo," utos ni Isabela. "Tita, this is unnecessary," sabi ni Mateo. Nakakaramdam ng hiya para kay Elara. "Anong unnecessary? Isang pulseras na nagkakahalaga ng milyon ang nawawala," giit ni Isabela. "Kung ayaw mong kapkapan siya ng security, gawin mo." Napatingin si Mateo kay Elara. Ang babae ay umiiyak na. Paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. Gusto ni Mateo na maniwala. Mayroong kung ano sa mga mata nito na nagsasabing totoo ang sinasabi niya. Pero ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng babala ng kanyang tita ay tumuturo sa isang direksyon. Napabuntong hininga si Mateo. "Sige na, para matapos na to, ipakita mo na lang para mapatunayan mong wala kang kasalanan." Nanginginig na itinaas ni Elara ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng kanyang kaliwang bulsa. Panyo. Barya. Pagkatapos ang kanan. Habang ipinapasok niya ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang bagay na malamig at matigas. Hindi niya alam kung ano yon. Nang ilabas niya ang kanyang kamay, kasama nitong lumabas ang isang kumikinang na pulseras na diamante. Natahimik ang buong silid. Napatitig si Elara sa pulseras, hindi makapaniwala. Hindi yan sa akin. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan." Tumingin si Mateo mula sa pulseras papunta sa mukha ni Elara. Ang pag-asang inosente ito ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagkadismaya. "So it was you," mahinang sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkabigo. "Hindi, Sir Mateo, maniwala kayo sa akin. Pakana lang po ito." Pagmamakaawa ni Elara. Tumuturo kay Isabela. "How dare you accuse me?" Sigaw ni Isabela. "Magnanakaw ka na. Sinungaling ka pa." Napapikit si Mateo. Gulong-gulo ang isip niya. Ang puso niya ay nagsasabing maniwala kay Elara. Ngunit ang utak niya, ang ebidensya, ay sumisigaw ng kasalanan nito. Tumingin siya kay Elara. Ang mga mata ay nanlalamig. "Binigyan kita ng pagkakataon," sabi niya. "Pinagkatiwalaan kita." Yumuko si Elara. Ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang kanyang mundo ay gumuho. "Bibigyan kita ng isang pagpipilian," sabi ni Mateo. Ang boses ay walang emosyon. "Umalis ka ng tahimik at aminin ang kasalanan mo, o tatawag ako ng pulis at hahayaan silang mag-imbestiga." Ang pagpipilian ay hindi isang pagpipilian.
Ito ay isang hatol. Nakatayo si Elara sa gitna ng executive lounge, tila isang akusadong hinihintay ang kanyang sentensya. Ang mga salita ni Mateo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang malamig na punyal sa kanyang puso. Umalis ka ng tahimik o tatawag ako ng pulis. Napayuko siya. Anong laban niya? Ang salita ng isang hamak na janitress laban sa salita ng makapangyarihang si Isabela Altamirano? Kitang-kita niya ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Isabela. Sige na, umamin ka na para matapos na, sabi ni Isabela, tila naiinip. Handa na sanang buksan ni Elara ang kanyang bibig para akuin ang isang kasalanang hindi niya ginawa, para lang matapos na ang kahihiyan nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuit ang pumasok. Si Miguel, ang kanang kamay ni Mateo. Sir Mateo, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. May kailangan po kayong makita. It's urgent. Kumunot ang noo ni Mateo. Not now, Miguel. Sir, it's about the bracelet. Giit ni Miguel at tumingin ng makahulugan kay Isabela. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Fine, sa opisina ko. Hindi po, sir. Dito po, sabi ni Miguel at may inilabas siyang tablet. Para po malinaw sa lahat. Pinindot ni Miguel ang screen. Ipinakita nito ang kuha mula sa isang CCTV camera sa sulok ng lounge. Isang angulong hindi napansin ni Isabela. Malinaw sa video ang pagpasok ni Isabela sa silid. Malinaw ang pag-uusap nila ni Elara. At ang pinakamalinaw sa lahat, ang sandali nang tumalikod si Elara para maglinis at ang pagkakataon na iyon nang maingat na inilagay ni Isabela ang sarili niyang pulseras sa bulsa ng apron ng kawawang babae. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Isabela ay biglang namutla. Si Mateo naman ay napatingin sa screen, tapos kay Elara, tapos sa kanyang tita. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Hiya at pagsisisi. Isabela, anong ginawa mo? Hirap niyang tanong. That video is fake. Doctored. Depensa ni Isabela. Pero ang panginginig ng boses nito ang nagbunyag sa katotohanan. Hindi na nagsalita si Mateo. Ibinigay niya ang tablet sa security at sinabing, palabasin niyo na si Ma'am Isabela. Nang maiwan silang tatlo, si Elara, si Mateo at si Miguel, isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Iniwasan ni Elara ang tingin ni Mateo. Nakatingin lang siya sa sahig, sa mantsa sa kanyang sapatos. Elara, simula ni Mateo. Ang boses niya ay mababa, puno ng isang emosyong hindi niya maipinta. I'm sorry. Isang salita. Pero para kay Elara, wala na itong bigat. Ang sakit ng pagdudahan, ng husgahan, ay masyadong malalim. Hindi siya sumagot. Hindi ko alam. Hindi ko inakala na. Hirap na dugtong ni Mateo. Okay lang po, sir. Pabulong na sagot ni Elara, hindi pa rin tumitingin. Ang pagiging formal niya ay isang pader na bigla niyang itinayo sa pagitan nila. No, it's not okay. What she did. What I almost did. I'm truly sorry, sabi ulit ni Mateo. Doon lang siya nag-angat ng tingin. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang panunumbat. Tanging pagod. Salamat po sa pagtulong, sir, sabi niya. At tumango kay Miguel bago tumalikod para kunin ang kanyang timba at mop. Wait, pigil ni Mateo. You can go home for the day. Magpahinga ka na. Trabaho ko po ito, sir, sabi lang niya at nagpatuloy sa paglabas ng silid. Iniwan si Mateo na nakatayong mag-isa, puno ng pagsisisi. Ang pakiramdam ng pagiging malinis sa kasalanan ay hindi nagtagal. Pag-uwi ni Elara sa kanilang masikip na tahanan, isang mas mabigat na problema ang sumalubong sa kanya. Si Bunso ay nilalagnat ng mataas. Hirap na itong huminga. Dinala niya ito
sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Pagod, puyat at gutom. Naghintay siya ng ilang oras sa emergency room. Nang sa wakas ay nakausap niya ang doktor. Ang mga salita nito ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. "Malala na po ang kondisyon ng puso niya, ma'am," sabi ng doktor, habang tinitingnan ang resulta ng mga test. "He needs surgery as soon as possible. Isang apektadong balbula ang kailangang ayusin." "Gawin niyo po ang lahat, Dok." Pagmamakaawa ni Elara. "Kahit magkano." Napabuntong hininga ang doktor. "Ito po ang problema. Ang operasyon ay komplikado at mahal. Dito sa public hospital, mahaba ang pila. Kung gusto niyo pong mapabilis sa isang private hospital, aabutin po kayo ng mahigit 1,000,000. 1,000,000. Parang nabingi si Elara. Ang pera sa kanyang bulsa ay wala pang 1,000. Ang sahod niya bilang janitress ay sapat lang para sa upa at pagkain. Saan siya kukuha ng 1,000,000? Umuwi si Elara ng tulala. Pasan-pasan ang natutulog na si Bunso. Ang mga kapatid nito ay tahimik na sumalubong sa kanila. Ramdam ang bigat sa kanilang tahanan. Nang mapatulog na niya ang lahat ng bata, umupo siya sa isang sulok. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin. Wala na siyang malapitan. Wala na siyang pag-asa. Napatingin siya sa isang luma at kinakalawang na baul sa ilalim ng kanyang higaan. Ang baul ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Amoy luma. Nasa loob ang iilang bagay na natira mula sa kanyang dating buhay. Isang tuyong bulaklak, isang tiket ng sine, at isang maliit na kwaderno. Ang kwaderno niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Naroon ang mga sulat kamay niya, mga alaala ng isang panahong iple at masaya. June 12, niyaya ako ni Em manood ng sine. Hawak niya ang kamay ko sa buong palabas. Ang saya-saya ko. July 4, sabi ni Em, paborito niya ang ngiti ko. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Napangiti si Elara ng mapait. Si Em, si Mateo, ganoon sila dati. Ngunit habang binubuklat niya ang mga huling pahina, ang mga sulat ay nagbago. Naging padaskol-daskol. May mga bakas ng luha. October 28, nagbanta si Isabela. Kung hindi ka lalayo, sisirain ko kayo ng anak mo. Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak namin. Ito, ang patunay, ang lason at ang katotohanan. Sa ilalim ng kwaderno, may isang litratong nalimutan na niya. Isang kupas na litrato. Silang dalawa ni Mateo, nakaupo sa isang parke. Si Mateo ay nakangiti ng malapad, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Siya naman, nakasandal sa balikat nito, ang mukha ay puno ng pag-asa. Tinitigan ni Elara ang lalaki sa litrato. Ang Mateo na masayahin, ang Mateo na nangako sa kanya ng mga pangarap, ang Mateo na hindi pa isang CEO na malamig at puno ng pagdududa. Saan na napunta ang lalaking iyon? Pero hindi na yon ang mahalaga. Isang ideya, isang desperado at mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang nakaraan, ang kwadernong ito, ang litratong ito. Hindi ito mga alaala lang. Maari itong maging isang sandata. Isinara niya ang kwaderno. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hindi ito para sa pag-ibig. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para kay Bunso. Gagamitin niya ang nakaraan para iligtas ang kinabukasan ng kanyang anak. Kahit ano pa ang maging kapalit. Ang Grand Ballroom ng Altamirano Tower ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Ito ang gabi ng ika-5 anibersaryo ng kumpanya. At si Mateo Altamirano, bilang CEO, ang hari ng selebrasyon. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, nakikipag-usap tungkol sa negosyo. Pero ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap.
Mula nang mangyari ang insidente sa pulseras, isang mabigat na konsensya ang nakadagan sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, naaalala niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Elara. Ang paraan ng paghusga niya rito, ang muntik na niyang pagkakamali. Hindi niya yon makalimutan. At ngayon, sa gitna ng karangyaan, hinahanap niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para lang masigurong okay ito. O siguro dahil may kung anong bahagi sa kanya ang gustong makita itong muli. At doon, sa isang sulok, malapit sa service door, nakita niya ito. Hindi ito nakasuot ng magarang bestida. Suot pa rin ito ang kulay abong uniforme, tahimik na nagpupunas ng mga mesang iiwanan ng mga bisita. Tila isa siyang anino sa isang mundong puno ng kulay. Napansin niyang nakatingin ito sa direksyon kung nasaan si Angelo, na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata sa isang itinalagang play area. Isang pamilyar na lungkot ang gumuhit sa mukha ni Elara habang pinapanood nito ang bata mula sa malayo. Ang parehong lungkot na nakita niya noong una itong makita. Gusto sana niya itong lapitan, pero paano? Anong sasabihin niya? Biglang may isang matabang lalaki na kilala ni Mateo bilang si Mr. Chua, isa sa kanilang mga aroganteng kliyente, ang lumapit kay Elara. Lasing ito. "Miss, anong pangalan mo?" Malanding tanong ni Mr. Chua. Masyadong malapit ang tayo nito kay Elara. Umatras si Elara. "Elara po, sir. May kailangan po ba kayo?" "Ang kailangan ko ay isang magandang dilag na tulad mo," sabi ni Mr. Chua at biglang hinawakan ang braso ni Elara. "Samahan mo akong uminom." "Nanaku, sir, hindi po pwede. Nagtatrabaho po ako," sabi ni Elara. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Isang galit, mainit at mabilis, ang biglang kumulo sa loob ni Mateo. Nakita niya ang eksena. Nakita niya ang takot sa mukha ng babaeng minsan na niyang pinagbintangan nang walang basihan. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang naglakad palapit. Ang kanyang presensya ay agad na naramdaman. Tumahimik ang mga taong malapit sa kanila. "Mr. Chua," sabi ni Mateo. Ang boses niya ay kalmado, pero may yelong bumabalot dito. "Is there a problem here?" Binitawan ni Mr. Chua si Elara. Tila napaso. "CEO Altamirano, wala naman. Nag-uusap lang kami nitong staff mo." "Really? Because it looks to me like you're bothering my employee," sabi ni Mateo. Idiniin ang salitang may. "Hindi tanggi ng lasing na lalaki. Hindi na nagsalita si Mateo. Tinitigan niya lang si Mr. Chua. Sa titig na yon, isang malinaw na mensahe ang ipinarating niya. "Umalis ka na." Agad na umalis si Mr. Chua. Tila isang asong napagalitan. Naiwan silang dalawa. Nakayuko si Elara, nanginginig. "Okay ka lang?" tanong ni Mateo. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumangulang si Elara, hindi makatingin. "Halika," sabi ni Mateo. Hinawakan niya ito sa siko. "Let's get you out of here." Dinala niya ito sa isang private elevator, palayo sa mga matang mapanghusga ng mga bisita. Sa loob ng elevator, walang nagsasalita. Ramdam ni Mateo ang panginginig ni Elara. Ramdam niya ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Pinindot niya ang butones para sa rooftop. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang ingay ng party ay napalitan ng tahimik na ugong ng syudad sa gabi. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay parang mga diamanteng ikinalat sa isang itim na tela. Doon lang binitawan ni Mateo ang braso ni Elara. "Sorry sa nangyari," sabi niya. "Salamat po, sir." Mahinang sagot ni Elara. Nakita niya ang pagkinang ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. Isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na aluin ito ang biglang bumuhos sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-aalangan. Pagkatapos, gamit ang kanyang hinlalaki,
Dahan-dahan niyang pinunasan ang isang butilang luha sa pisngi nito. Malambot ang balat nito. Natigilan si Elara sa ginawa niya. Nag-angat ito ng tingin. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nawala ang uniforme, nawala ang pagiging CEO. Ang natira ay isang lalaki at isang babae. Naalala niya ang pakiramdam nang una silang magkita. Ang pamilyar na pakiramdam. Naalala niya ang pagyakap nito kay Angelo. Ang lambing. Ang mga babala ni Isabela ay parang isang malayong bulong na tinatangay ng hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Ang alak ba? Ang konsensya? O isang damdaming matagal na niyang itinatago sa sarili? Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Elara. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumayo. At hinalikan niya ito. Sa una, ito ay marahan. Isang pagsubok. Isang paghingi ng tawad. Ngunit nang maramdaman niya ang malambot na labi nito, isang apoy ang biglang sumiklab sa loob niya. Ang halik ay lumalim. Naging mapusok. Puno ng pagnanasa, ng pagkalito, ng mga tanong na hindi niya masabi. Sa isang saglit, naramdaman niyang tumugon ito. Isang maliit na pagbukas ng labi. Ngunit kasing bilis din noon, bigla siyang itinulak nito palayo. Hingal na hingal sila pareho. Gulat. Sir, hindi po tama to. Nanginginig na sabi ni Elara. Bago mabilis na tumalikod at tumakbo pabalik sa elevator, iniwan si Mateo na nakatayo doon. Tulala. Napahawak si Mateo sa kanyang mga labi. Naguguluhan. Ano ang ginawa niya? Ngunit hindi niya alam. Nasa dilim, sa may pintuan ng rooftop na bahagyang nakabukas, may isa pang aninong nakatayo. Isang aninong kanina pa nanonood. Itinaas ni Isabela Altamirano ang kanyang cellphone. Isang naangiti, isang masamang nangiti, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang litratong kakatapos lang niyang kunan. Ang perpektong anggulo ng isang CEO na hinahalikan ng kanyang janitress. Gatsa! Bulong niya sa hangin. Ay. Ang halik sa rooftop ay nag-iwan ng marka. Hindi sa labi ni Elara, kundi sa hangin sa pagitan nila ni Mateo. Naging isa itong invisible na pader. Sa trabaho, pakiramdam ni Elara ay naglalakad siya sa mga basag na salamin. Bawat hakbang ay maingat. Bawat lingon ay may pag-aalinlangan. Kapag naririnig niya ang boses ni Mateo sa di kalayuan, bigla siyang liliko ng pasilyo. Kapag nakikita niyang papalapit ang anino nito, magkukunwari siyang may mahalagang pinupunasan sa sahig. Ginagawa rin yon ni Mateo. Kapag nagkakasalubong sila, mabilis itong umiiwas ng tingin, tila may biglang naalalang importanteng gawain. Ang dating awtoridad sa boses nito ay napapalitan ng bahagyang kaba. Pareho silang naguguluhan. Parehong hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin. Para kay Elara, ang halik na yon ay isang pagkakamali, isang mapanganib na pagkakamali na nagpagising sa mga damdaming matagal na niyang ibinaon. Para kay Mateo, alam niyang iyon ay isang pagkakamali. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may isang bahagi sa kanya na gustong ulitin iyon. Ang awkward na sayaw na ito ay nagpatuloy ng ilang araw. Ngunit habang ang atensyon ni Elara ay nakatuon sa pag-iwas kay Mateo sa loob ng Altamirano Tower, hindi niya alam na sa labas, sa tunay niyang mundo, may isang aninong nagsisimula ng manmanan ang bawat galaw niya. Nagsimula ito sa isang estranghero sa kanilang eskinita. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, may dalang clipboard, nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Magandang araw po. Mula po ako sa isang NGO. Nagsisurvey lang po kami tungkol sa bilang ng mga pamilya sa lugar na to. Narinig ni Elang, sabi ng lalaki sa may-ari ng tindahan. Hindi niya ito pinansin. Sa tondo, maraming tagalabas ang dumarating. Mga politiko, mga social worker,
Mga nangangampanya, sanay na sila. Ngunit kinabukasan, nandoon na naman ang lalaki. Nakaupo sa isang bangko sa kanto, nagbabasa ng dyaryo. Pero napansin ni Elara na ang mga mata nito ay hindi sa dyaryo nakatingin, kundi sa direksyon ng kanilang inuupahang bahay. Isang maliit na kaba ang kumurot sa kanya, pero iwinaksi niya ito. Marami siyang problema. Ang gamot ni Bunso, ang bayad sa upa, ang gulo sa kanyang puso't isipan. Wala siyang panahon para mag-isip ng kung ano-ano. Dumating ang araw ng Sabado, ang kanyang day off. Ito ang tanging araw na nakakalimutan niya ang gusot ng kanyang buhay. Ito ang araw para sa kanyang siyam na kayamanan. Ang kanilang maliit na bakuran sa likod bahay, na sementado at may mga bitak-bitak, ang naging paraiso nila. Naglatag siya ng isang lumang kumot. Doon sila naglaro. "Nanay, habulin mo kami," sigaw ng kambal niyang sina Rina at Rona. Nagtawanan sila habang naghahabulan. Si Baste, ang kanyang panganay, ay tumutulong sa kanya sa pagbantay kay Bunso na nakaupo sa kanyang kandungan, mahina pero nakangiti. Ang 8 anak niya ay tumatakbo, nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay lumilikha ng pinakamagandang musika sa mundo para kay Elara. Sa sandaling iyon, hindi siya si Elara, ang janitress na may tinatagong nakaraan. Siya si Nanay. Ang kanilang simpleng pagkain, pritong isda at kanin, ay tila isang piging. Nag-aagawan pa sila sa ulam, nagkukulitan. "Nanay, si Kuya Baste inubos yung ulo," reklamo ng isa. "Masarap kaya ito?" Depensa ni Baste. Napangiti si Elara. Tinitigan niya silang lahat, isa-isa. Ang kanyang mga anak, ang kanyang lakas, ang kanyang 10 dahilan. Kulang ng isa. Niyakap niya si Bunso na sumandal sa kanyang dibdib. "Pagaling ka, anak, ha?" bulong niya. Gagawa si Nanay ng paraan. Habang yakap niya ang kanyang bunso at napapaligiran ng tawanan ng 8 pa niyang anak, isang pakiramdam ng kaligayahan, wagas at saglit ang bumalot sa kanya. Ito ang buhay niya. Mahirap, magulo, pero ito ang sa kanya. Bigla, may napansin siyang isang kislap mula sa isang bintana ng katabing gusali. Isang kislap ng salamin na tinamaan ng sikat ng araw. Napatingin siya doon. Ngunit wala siyang nakita. Isinantabi niya ito. Marahil ay isang bintana lang na nag-reflect ng araw. Bumalik siya sa pakikipaglaro sa kanyang mga anak. Hindi niya alam na sa bintanang yon may isang taong nakatago. Ang lalaking nagsusurvey. Itinutok nito ang isang kamera na may mahabang lente. Sa viewfinder nito, nakita niya ang perpektong eksena. Isang babae, isang inang masaya, at ang mga bata. 1, 2, 3, bilang niya, 4, 5, 6, 7, 8. At ang isang batang may sakit na yakap-yakap nito. 9. 9 na bata. Nag-zoom in siya. Kumuha ng ilang litrato. Malinaw. Hindi maitatanggi. Ang babae mula sa Altamirano Tower, ang janitress na si Elara Santos, ay may 9 na anak na itinatago. Ngumisi ang pribadong investigador. Jackpot. Itinago niya ang kanyang kamera, kinuha ang kanyang cellphone, at pinili ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isabela Altamirano. Pinindot niya ang send sa pinakamalinaw na litrato. Ang litrato ni Elara na nakangiti, yakap si Bunso, habang ang 8 bata ay masayang nakapaligid sa kanya. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Mission accomplished. Mukhang mas marami pa siyang itinatago kaysa sa inaakala natin. Sa kabilang panig ng syudad, sa isang mamarangyang penthouse na may tanawin ng buong Maynila, tumunog ang cellphone ni Isabela. Tiningnan niya ito. Tila naiinis sa istorbo, pero nang makita niya ang litrato, natigilan siya. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang mga batang ito? Nag-zoom in siya. Tinitigan niya ang mukha ni Elara. Pagkatapos ay binilang niya ang mga bata. 1, 2,
3. Nagpatuloy siya sa pagbilang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat numero. 7, 8, 9. Siyam? Siyam? Napabitaw siya sa kanyang cellphone. Nahulog ito sa malambot na carpet. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, isang mahinang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tawa. Mahina sa simula. Pagkatapos ay lumakas. Lumakas ng lumakas hanggang sa naging isang halakhak na puno ng kabaliwan at tagumpay. Siyam! Bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa pagtawa. Pinulot niya ang cellphone at tinitigan muli ang litrato. Hindi lang pala siya manggagamit. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galak at galit. Isa siyang propesyonal na manloloko. Nasa loob si Mateo ng kanyang opisina, pero ang isip niya ay nasa rooftop, ang halik. Hindi niya ito maialis sa kanyang isipan. Ang lambot ng mga labi ni Elara. Ang gulat sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtulak nito sa kanya palayo. Isang pagtanggi na, sa isang kakaibang paraan, ay mas lalong nagpatunay sa kanya na hindi ito tulad ng ibang babae. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na isa yung pagkakamali. Isang resulta ng alak at emosyon. Ngunit may isang bahagi sa kanya na kinikilala ang katotohanan. Mayroon siyang nararamdaman para sa babae. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Napatayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang syudad sa ibaba. Sino ka ba talaga, Elara Santos? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi man lang kumatok. Si Miguel. Ang mukha nito ay namumutla. Ang paghinga ay habol. Sir, sabi ni Miguel, tila hindi makahanap ng tamang salita. Sir Mateo, may kumakalat online. Miguel, whatever it is, it can wait. Hindi po, sir. Hindi po ito makakapaghintay. Giit ni Miguel. Inilahad nito ang kanyang cellphone. Kailangan niyo pong makita to. Napakunot ang noo ni Mateo. Kinuha niya ang cellphone. Isang sikat na gossip blog ang nakabukas. At ang headline na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Single mom o syndicate mom. Janitress na umano'y may 9 na anak. Paano nabihag ang puso ng bilyonaryong CEO? At sa ilalim nito, ang litrato. Ang litrato ni Elara nakangiti. Yakap ang isang batang mukhang may sakit. At sa paligid niya 8 pang bata. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang litrato. Binilang niya. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ano to? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na tanong sa hangin. Sir, mabilis pong kumakalat. Pinag-uusapan na sa lahat ng social media platforms, sabi ni Miguel. Nag-scroll si Mateo. Ang artikulo ay puno ng lason. Bawat salita ay idinisenyo para wasakin si Elara. Sinasabi nitong ginagamit ni Elara ang mga bata para makakuha ng simpatya na isa siyang propesyonal na manloloko na nagtatarget ng mga mayayamang lalaki. At ang pangalan niya, Mateo Altamirano, ay paulit-ulit na nababanggit. Ang halik sa rooftop. May nakakuha ng malabong litrato. Ngayon, ang lahat ay may saysay sa mata ng publiko. Siya ang biktima. Ang mayamang CEO na nabulag ng isang mahirap na babae. Nagsimulang mag-ring ang telepono sa kanyang mesa. Pagkatapos ay ang cellphone niya. Mga tawag mula sa media, sa board members, sa mga kakilala. Isang emosyon ang pumalit sa pagkagulat. Galit. Isang nag-aapoy na galit. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa pakiramdam na pinaglaruan siya, na ginawa siyang tanga. Ang awa na naramdaman niya. Ang pagtatanggol niya rito laban kay Isabela. Ang halik. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang plano? Nasaan siya? Tanong ni Mateo.
Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Pop, papasok pa lang po yata, sir," sagot ni Miguel. Hindi na nagsalita si Mateo. Lumabas siya ng kanyang opisina. Ang bawat madaanan niyang empleyado ay yumuyuko, nagbubulungan, nakatingin sa kanilang mga cellphone at pagkatapos ay sa kanya. Ramdam niya ang kanilang mga mata, ang kanilang panghuhusga. Kasabay noon, sa lobby, si Elara ay kalalabas lang ng elevator para sa mga empleyado. Agad niyang naramdaman na may iba. Ang mga gwardiya na dati binabati siya ay umiiwas ng tingin. Ang mga kapwa niya janitor ay nagbubulungan sa isang sulok. Ang mga empleyadong dumadaan ay napapahinto. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa bago magpatuloy sa paglalakad. Anong meron? Kinakabahan siya. At doon, mula sa kanyang private elevator, lumabas si Mateo. Naglalakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Sa likod nito, sumusunod si Miguel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Huminto si Mateo sa mismong harapan niya. Ang mukha nito ay isang maskara ng malamig na galit. Walang pagbati, walang pag-aalinlangan. Itinaas nito ang cellphone. Ipinapakita ang litrato ng kanyang mga anak. "Ano ang ibig sabihin nito, Elara?" tanong ni Mateo. Ang boses ay kontrolado, ngunit nanginginig sa pinipigilang galit. Sino ang mga batang ito? Napatitig si Elara sa screen. Ang kanyang sikreto, ang kanyang mga anak. Nakalantad para makita ng buong mundo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makahinga. Paano? Sino? Sumagot ka! Utos ni Mateo, mas malakas na ngayon. Ang mga tao sa lobby ay napahinto. Nanonood. Sir! Mateo! Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag? Dito, sa harap ng lahat ng tao, na ang siyam na batang iyon ay ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pananahimik, ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para kay Mateo, iyon ay isang pag-amin. Akala ko iba ka, sabi ni Mateo. Isang pait ang gumuhit sa kanyang boses. Pinagtanggol kita, pinagkatiwalaan kita. At ito ang isusukli mo sa akin? Ginamit mo ako. Ginamit mo ang anak ko. Hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Elara. Pero hindi na siya pinakinggan ni Mateo. Ang sakit ng pagtatraidor ay masyadong malakas. Ang hiya na nararamdaman niya ay hindi na masukat. Yumuko si Mateo ng bahagya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Umalis ka na. Bulong niya. Isang bulong na mas masakit pa sa isang sigaw. Get out of my building. Pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko kailanman. Tumalikod si Mateo at naglakad palayo. Hindi na lumingon kahit minsan. Naiwan si Elara na nakatayo sa gitna ng lobby, mag-isa. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hinatol na siya nang walang paglilitis. Ang paglabas sa Altamirano Tower ay parang paglalakad sa gitna ng apoy. Ang bawat tingin ay isang paghusga. Ang bawat bulong ay isang batong ipinupukol sa kanya. Dala-dala ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Si Elara ay lumabas sa gusaling minsan niyang inakalang magiging tulay niya sa kanyang mga anak. Ngayon, isa na itong pader na hindi na niya muling malalapitan. Trabaho, nawala. Dignidad, nawala. Pag-asa na makasama si Angelo, nawala. Pagdating niya sa kanilang eskinita, ang apoy ay sumunod sa kanya. Ayan na siya, yung nanay na may 9 na anak. Sigaw ng isang kapitbahay na nakatutok sa cellphone. Napanood ko sa balita. Niloloko daw yung CEO ng Altamirano. Nakakahiya. Dito pa talaga tumira sa lugar natin. Ang mga salita ay tumatagos sa kanya.
pero wala na siyang lakas para masaktan pa. Tulala siyang naglakad papasok sa kanilang bahay, kung saan ang 8 niyang anak ay naghihintay, walang kamalay-malay, sa bagyong sumisira sa buhay ng kanilang ina. "Nanay, bakit ang aga mo?" tanong ni Baste, ang kanyang panganay. Hindi siya sumagot. Niyakap lang niya ang kanyang mga anak isa-isa. Ang tanging lakas na natitira sa kanya. Ngunit ang bagyo ay hindi pa tapos. Kinahapunan, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Ang may-ari ng kanilang inuupahan, isang matabang babae na laging nakasimangot. "Elara," sigaw nito. "Nakita ko sa Facebook. Anong klaseng gulo to? Dinadamay mo pa kami dito sa kahihiyan." "Aling Nena, wala po akong kasalanan," pakiusap ni Elara. "Wala akong pakialam," putol ni Aling Nena. "Ayokong madamay ang paupahan ko sa iskandalo mo. 1 linggo. Binibigyan kita ng 1 linggo para umalis dito." Isinara ng malakas ang pinto. Napaupo si Elara sa sahig. Tinanggalan na siya ng trabaho. Ngayon, tatanggalan pa sila ng tirahan. Saan sila pupunta? Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinagabihan. "Nanay! Nay!" Ang mahinang tawag ni Bunso ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang lagnat nito ay bumalik. Mas mataas kaysa dati. Ang paghinga nito ay mabilis at mababaw. Ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. "Bunso, anak, anong masakit?" Natatarantang tanong ni Elara. Itinuro ni Bunso ang kanyang dibdib. "Masikip. Nay, hindi ako makahinga." Bigla, ang mga mata ni Bunso ay pumikit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanlambot sa mga bisig ni Elara. "Bunso!" Isang sigaw na puno ng takot at paghihinagpis ang pumuno sa maliit na silid. Dali-dali niyang binuhat ang anak. "Baste, bantayan mo ang mga kapatid mo. Huwag kayong aalis." Utos niya. At tumakbo siya palabas, pasan-pasan ang walang malay na anak. Wala na siyang pakialam sa mga kapitbahay na nakatingin. Wala na siyang pakialam sa mundo. Ang tanging mahalaga ay ang buhay na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Sumakay siya ng tricycle. "Sa ospital, kuya! Pakibilisan!" Sa emergency room, ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal. Ang mga nurse ay kumilos. Isinakay si Bunso sa isang stretcher at ipinasok sa isang silid na hindi niya pwedeng pasukin. Naiwan siyang mag-isa sa hallway na amoy gamot at xiaoduji. Naupo siya sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, nanginginig. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig ay nagpapakaba sa kanya. Lumabas ang doktor. Ang parehong doktor na nakausap niya dati. Ang mukha nito ay seryoso. "Mrs. Santos, we were able to stabilize him for now," sabi ng doktor. "Pero kritikal ang lagay niya. His heart is failing. The valve damage is severe. Kung hindi siya maooperahan sa lalong madaling panahon, I'm sorry but we might lose him." "Operahan niyo na po siya, Dok. Ngayon na." Pagmamakaawa ni Elara. Umiling ang doktor. "Wala tayong kagamitan dito para sa ganyang klaseng operasyon. Kailangan siyang ilipat sa isang major hospital, isang private hospital na may cardiac unit. At kailangan ninyong mag-down payment para ma-admit siya." "Magkano po?" Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. "At least 200,000 pesos para lang masimulan ang mga procedure." 200,000. Tiningnan ni Elara ang kanyang pitaka. Ang laman, 200 piso at ilang barya. Napatingin siya sa paligid. Ang puting pader ng ospital. Ang malamig na sahig. Tila isang kulungan. Isang kulungan ng kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanilang tirahan. At ngayon, ang buhay ng kanyang anak. Wala na siyang pera. Wala na siyang malalapitan.
Wala na siyang pag-asa, napayuko siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding kirot ng pagiging isang inang walang kapangyarihan, isang inang hindi kayang iligtas ang sarili niyang anak. Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Hahayaan na lang ba niyang mamatay si Bunso? Hindi. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang maliit na ningas ng paglaban ang sumiklab. Mayroon pa siyang isang bagay na natitira, isang bagay na masakit, isang bagay na nakakahiya, isang bagay na desperado. Ang katotohanan, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang screen ay may lamat. Ang baterya ay malapit nang maubos. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang isang numero sa kanyang isipan. Isang numerong hindi niya kailanman inakalang tatawagan niya ulit. Ang numero ng nag-iisang tao na may kakayahang iligtas ang kanyang anak. Ang numero ng taong siya ring sumira sa kanya. Pinindot niya ang numero ni Mateo Altamirano. Itinapat niya ang cellphone sa kanyang tainga habang ang puso niya ay kumakarera. Wala na siyang pakialam sa pride. Wala na siyang pakialam sa galit nito. Ilalabas niya ang lahat. Sasabihin niya ang buong katotohanan kahit pa hindi ito maniwala, kahit pa ito na ang huling bagay na gagawin niya sa mundo. Ang katahimikan sa opisina ni Mateo ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang computer kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang litrato ni Elara at ng 9 na bata. Galit, pagkadismaya, pagsisisi. Ang mga emosyon ay naghahalo-halo sa loob niya. Isang nakakalason na inumin. Galit siya sa kanya sa panloloko. Dismayado siya sa sarili sa pagiging bulag. At nagsisisi siya. Hindi niya alam kung bakit, pero may pagsisisi. Isang pakiramdam na may mali, na may isang piraso ng puzzle na hindi niya makita. Sinubukan niyang kalimutan ang babae. Sinubukan niyang isipin na isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang imahe ng mga mata nito, noong nasa labi sila, puno ng gulat at sakit, hindi pagkakasala, ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang unknown number. Hindi niya sana ito sasagutin. Wala siya sa mood para makipag-usap kahit kanino. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer. Hello, malamig niyang sagot. Isang katahimikan. Tanging isang mahinang paghinga at isang tunog ng pag-iyak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sino to? Inis niyang tanong. Mateo. Natigilan siya. Ang boses, kahit basag at paos sa pag-iyak, kilala niya ito. Si Elara. Isang galit ang muling umakyat sa kanyang lalamunan. How dare you call me? Sinabi ko nang huwag ka nang magpapakita at kasama na doon ang pagtawag. Patawad. Mateo. Pakiusap. Humihikbing sabi ni Elara. Kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap. Tulong? Matapos mo akong gawing katatawanan sa buong bansa, hihingi ka ng tulong. Tumawa siya ng mapakla. You have some nerve. Hindi para sa akin. Biglang sigaw ni Elara. Isang sigaw na puno ng desperasyon. Para sa anak natin. Natahimik si Mateo. Anak natin? Si Angelo lang ang anak natin. At sinabi ko na sa'yo, layuan mo siya. Hindi lang si Angelo. Sabi ni Elara, ang mga salita ay lumalabas na tila isang agos ng tubig mula sa isang sirang dam. Hindi lang siya Mateo. Yung siyam na bata sa litrato. Huminto ito. Tila nag-iipon ng lakas. Anak din natin sila Mateo. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Napaupo si Mateo, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Totoo ang sinasabi ko. Giit ni Elara.
10 taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, hindi lang isa ang nabuo, Mateo. Marami sila, multiples, nonoplets. Ang mga salita ay tila walang kahulugan. Nonoplets? 9 na kambal? Imposible. Tumigil ka na sa kalokohan mo, Elara. Kung pera ang kailangan mo, hindi pera! Sigaw niya ulit. Mas malakas ngayon, ang boses ay basag na basag. Ang anak natin, si Bunso. Yung bunso sa mga kambal. Mamamatay siya, Mateo. Mamamatay siya kung hindi siya maooperahan. Nasa ospital kami ngayon. Ang puso niya, hindi na niya kaya. Napatayo si Mateo. May kung ano sa boses ni Elara. Isang purong, hindi maitatagong sakit ng isang ina. Hindi ito pag-arte. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Bakit mo sila tinago? Naguguluhang tanong niya. Dahil kay Isabela, sagot ni Elara. Dahil tinakot niya ako. Sinabi niya, kung hindi ako lalayo, sisirain niya kami ni Angelo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Umuwi ako sa probinsya, doon ko sila ipinanganak ng mag-isa. Itinago ko sila para protektahan sila sa kanya. At bumalik lang ako ngayon dahil kailangan ni Bunso ng tulong. At ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Si Isabela. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Naalala niya ang pulseras. Naalala niya ang pagkamuhi nito kay Elara. Naalala niya ang paulit-ulit na babala. I don't believe you, mahinang sabi ni Mateo. Pero kahit siya ay hindi na sigurado sa sarili niyang mga salita. May patunay ako, humihikbing sabi ni Elara. Ang kwaderno ko, nandoon lahat. Ang sinabi niya, ilang segundo pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang message mula kay Elara. Binuksan niya ito. Mga litrato ng mga pahina ng isang lumang kwaderno. Ang sulat kamay ay pambabae, pamilyar. May mga drawing ng puso, mga pangalan nila. June 12, niyaya ako ni Em manood ng sine. Pagkatapos, mga pahina na may bakas ng luha. October 28, nagbanta si Isabela. Kung hindi ka lalayo, sisirain ko kayo ng anak mo. Ang mga salita ay malinaw. Ang huling litrato, isang kupas na litrato nila. Noong mas bata pa sila, masaya, puno ng pag-asa. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang nangiti ni Elara, ang paraan ng pagtingin nito kay Angelo sa playroom, ang kantang kinanta nito, ang pamilyar na pakiramdam, ang halik. Lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kwento ay napakabaliw, napaka-imposible. Pero paano kung totoo? Paano kung 10 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan? Paano kung may siyam pa siyang anak na hindi niya alam na nabubuhay? At paano kung isa sa kanila ay mamamatay na? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kanina. Nasaan kayo? Tanong niya. Ang boses ay apurado. Ibinigay ni Elara ang pangalan ng pampublikong ospital sa Tondo. Binitawan niya ang cellphone. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nag-alinlangan. May isang bagay lang siyang kailangang gawin. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Nilagpasan ang nagulat niyang sekretarya. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanyang pangalan. Kailangan niyang makarating sa ospital na yon. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng gamot, sakit, at pag-asa, ang sumalubong kay Mateo. Nagmamadali siyang pumasok. Ang kanyang mamahaling suit at sapatos ay tila hindi bagay sa magulo at siksikang hallway ng pampublikong ospital. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya. Nakikilala siya mula sa balita. Ngunit wala siyang pakialam. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha. At doon, sa dulo ng isang mahabang pasilyo, sa labas ng emergency room, nakita niya ito. Nakaupo si Elara sa isang upuang plastik. Nakayuko.
Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At sa paligid niya, tila mga maliliit na gwardya na nagbabantay sa kanilang reyna ay 8 bata. 8. Napahinto si Mateo sa paglalakad. Ang mga bata ay magkakamukha. Mayroon silang iba't ibang taas, iba't ibang gupit, ngunit lahat sila ay may iisang pares ng mga mata, ang kanyang mga mata. Ang isa sa mga batang lalaki, ang pinakamatangkad, ay nakatayo. Ang mga braso ay nakaprotekta sa likod ng kanyang ina. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagbabantay. Ang isa namang batang babae iyong ay marahang hinahaplos ang buhok ni Elara. Para silang isang painting ng pagmamahal at pagdurusa. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila 1,000 libra ang bigat. Narinig ni Elara ang mga yabag. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, mapula at namamaga sa kaiiyak, ay nanlaki nang makita siya. Tumayo siya. Ang katawan ay tila handa para sa isa na namang pag-atake. Mateo. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Elara, papunta sa 8 bata, at pabalik. Sila. Hirap niyang sabi. Tumango si Elara. Ang mga luha ay muling dumaloy. Sila ang mga kapatid ni Angelo. Napatingin si Mateo sa salamin ng pinto ng ICU sa likod nila. Sa loob, nakahiga sa isang kama na napapaligiran ng mga makina ay isang maliit na bata. Ang bunso, ang ika-9, napakaliit nito, napakaputla. May isang tubo sa bibig nito at ang dibdib nito ay bahagyang gumagalaw sa bawat artipisyal na paghinga. Nilapitan ni Mateo ang salamin. Tinitigan niya ang mukha ng bata. At sa maputlang mukhang iyon, sa hugis ng ilong, sa kurba ng mga labi, nakita niya ang sarili niya. Nakita niya si Angelo. Nakita niya ang dugo ng mga Altamirano. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ay naglaho na parang abo. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Isang matinding emosyon, isang halo ng pagsisisi, sakit, at pagkamangha ang bumuhos sa kanya. Napasandal siya sa salamin, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. 9. May 9 pa siyang anak. At isa sa kanila ay nag-aagaw buhay at ni hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Anong pangalan niya? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi tumitingin kay Elara. Bunso, sagot ni Elara. Siya si Bunso. Tumalikod si Mateo mula sa salamin at hinarap si Elara. Ang galit ay wala na. Ang pride ay nawala na. Ang natira na lang ay isang lalaking nasasaktan at nagsisisi. Patawarin mo ako, bulong niya. Elara, patawad. Umiling si Elara. Hindi na mahalaga yan ngayon, Mateo. Si Bunso, kailangan niya tayo. Tumango si Mateo. Ang pagiging CEO niya, ang kapangyarihan niya, ang pera niya. Ngayon lang niya naintindihan kung para saan talaga ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. Miguel, I need you to arrange a transfer. A pediatric cardiac patient from Tondo General Hospital to St. Luke's Medical Center. Get the best cardiac surgeon in the country. Now, I don't care about the cost. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Elara. Ang paghaharap ay hindi maiiwasan. Matapos niyang masigurong inililipat na si Bunso, umuwi si Mateo sa bahay ng mga Altamirano. Isang bahay na ngayon ay tila malamig at walang buhay. Naabutan niya si Isabela sa sala. Nagkakape? Tila walang anumang problema sa mundo. Mateo, hiho, saan ka galing? You look terrible, sabi nito. Hindi sumagot si Mateo. Lumapit siya at inilapag sa mesang salamin ang kanyang cellphone na nagpapakita ng litrato ng kwaderno ni Elara, partikular sa pahinang nakasulat ang banta. Ano to, tita? Tanong niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan
na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tiningnan ni Isabela ang cellphone. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Yan. Ang katang-isip ng isang desperadang babae. Akala ko ba tapos na tayo sa kanya? Huwag mo akong gawing tanga, mariing sabi ni Mateo. Sinundan kita. Nalaman ko ang tungkol sa pribadong investigador na inupahan mo. At galing ako sa ospital. Nakita ko sila. Doon, sa pagbanggit ng salitang sila, isang maliit na kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Ang siyam na bata, dugtong ni Mateo. Ang siyam ko pang anak na 10 taon mong itinago sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang tasa ng kape. Ang maskara ng pagiging mahinahon ay nagsimulang mag-crack. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Depensa niya ang boses ay tumataas na. Ang babaeng yon, hindi siya karapat-dapat sa pangalan natin. At siyam na bastardo, sisirain nila ang reputasyon ng pamilya Altamirano. I was protecting you. I was protecting our family. Protecting us. Tumawa si Mateo ng walang kagalakan. You weren't protecting us. You were protecting your position, your inheritance, ang pera. At ano naman kung ganoon nga? Sigaw ni Isabela tumatayo na. Lahat ng ito, ipinaglaban ko. Hindi ako papayag na isang hamak na taga-probinsya at ang kanyang sangkaterbang anak ang sisira sa lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Malamig na sabi ni Mateo. Starting today, you are no longer part of this family. I want you out of this house, out of my company, out of our lives. Hindi mo magagawa sa akin to. Ako ang nagpalaki sa'yo. You didn't raise me. You controlled me. Sabi ni Mateo tumalikod na. Tapos na ang lahat, Isabela. Umalis si Mateo. Iniwan ang kanyang tiyahin sa gitna ng marangyang sala. Ang muka ay puno ng pagkagapi at galit. Sa wakas, ang lason na bumalot sa pamilya Altamirano ay nagsimula ng mawala. Bumalik si Mateo sa St. Luke's. Ang operasyon ni Bunso ay nagsimula na. Sa isang pribadong waiting room, naghihintay sila, si Elara, ang 8 bata, at siya. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagtataka. Ito ang lalaking dahilan ng pag-iyak ng kanilang ina. Lumuhod si Mateo sa harap nila. Tumingin siya sa kanilang mga mata, isa-isa. Alam kong nagagalit kayo sa akin, mahina niyang sabi. At karapatan niyo yan. Nasaktan ko ang nanay ninyo at nasaktan ko kayo. Hindi ko alam na nandyan kayo. Patawarin niyo ako. Tiningnan niya si Baste, ang panganay. Patawad kung hindi ako naging ama sa inyo. Walang nagsalita. Pagkatapos, ang isang batang babae, si Rina, ay dahan-dahang lumapit. Inilahad nito ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Mateo. Huwag ka na pong umiyak, tatay, sabi nito. Tatay, ang isang salita ay tila bumiyak sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Mateo. Niyakap niya ang bata. Pagkatapos ay lumapit ang isa pa at isa pa. Hanggang sa napaligiran na siya ng kanyang 8 anak sa isang yakap na magulo, mahigpit at puno ng pagpapatawad. Tumingin siya kay Elara sa ibabaw ng mga ulo ng mga bata. Nakangiti ito sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pinto ay bumukas. Ang surgeon, nakasuot pa ng kanyang scrubs, ay pumasok. Sabay-sabay silang tumayo. Ang kanilang mga puso ay huminto sa pagtibok. Ngumiti ang doktor. The operation was a success. He's a fighter. Your son is safe. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan nila. Napayakap si Elara kay Mateo at niyakap siya ni Mateo pabalik. Sa paligid nila, ang kanilang mga anak ay nagsisigawan sa tuwa. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng isang sterile na waiting room ng ospital, ang pamilya Altamirano ay tunay na nabuo. Lumipas ang 6 na buwan.
Ang hangin sa Tagaytay ay sariwa at bahagyang malamig. Ibang-iba ito sa masikip at mainit na hangin ng Tondo. Dito, sa isang malawak na bahay na may malaking hardin at tanawin ng Taal Volcano, nagsimulang muli ang pamilya Altamirano. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Elara ang eksena sa hardin. Si Bunso, na dati isang maliit at mahinang anghel, ay tumatakbo ngayon. Medyo may kabagalan pa, pero tumatakbo. Mayroon siyang maliit na peklat sa gitna ng kanyang dibdib, isang paalala ng laban na kanilang pinagtagumpayan. Hinahabol niya ang isang bola na sinisipa ng kanyang kambal na sina Rina at Rona. Ang tawa niya ay malakas at walang bahid ng sakit. Ang 8 bata pa niyang anak ay kasama nila. Naglalaro ng habulan. Ang kanilang mga sigawan at hagik-gik ay pumupuno sa hangin. Ang mga damit nila ay may bahid ng lupa. Ang kanilang mga pisngi ay namumula dahil sa araw. Malulusog sila, masaya sila. At si Angelo. Sa una, nahirapan si Angelo na masanay. Isang buong buhay siyang lumaking mag-isa na ang kalaro lang ay ang kanyang yaya at ang mga mamahaling laruan. Ngayon, bigla siyang nagkaroon ng 9 na kapatid, ngunit ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Ngayon, si Angelo ang pinakamaingay sa lahat. Ginagampanan niya ang kanyang papel bilang Kuya Angelo. Ng buong puso, tinuturuan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid kung paano mag-Ingles ng diretso. Ipinagmamalaki niya sa mga ito ang kanyang mga video games at higit sa lahat, siya ang pinaka-overprotective kay Bunso. "Careful, Bunso! Don't run too fast!" Sigaw niya agad niya at tumakbo para alalayan ng kapatid. Napangiti si Elara, ang kanyang mga anak, ang kanyang 10 anak. Magkakasama na sa wakas. Naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo. Ang lalim yata ng iniisip ng mahal ko. Bulong ni Mateo sa kanyang tainga at hinalikan siya sa pisngi. Sumandal si Elara sa dibdib nito. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat." "Nagbago dahil sa'yo," sabi ni Mateo. "Ikaw ang nagdala ng buhay at kulay sa mundong ito." Hindi na siya ang malamig na CEO na nakilala ni Elara. Ang trabaho ay naiiwan na ngayon sa opisina. Dito sa bahay, isa lang siyang ama, isang asawa. Natutunan niyang magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, at higit sa lahat, maglaro. Ang paborito niyang laro ay ang maging halimaw na hahabol sa 10 maliliit na bata. Si Isabela, matapos ang eskandalo, inalis ni Mateo ang lahat ng karapatan nito sa kumpanya. Umalis ito ng bansa, dala ang kahihiyan. Minsan, nakakaramdam si Elara ng awa, pero mabilis din itong nawawala kapag naaalala niya ang muntik ng pagkawala ni Bunso. "Tingnan mo sila," sabi ni Elara, itinuturo ang mga bata. "Parang pangarap lang." "Hindi ito pangarap. Ito na ang totoo," sabi ni Mateo. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Lumabas sila sa hardin. Agad silang dinumog ng mga bata. "Nanay, tatay, laro tayo." Nagkatinginan sina Elara at Mateo at sabay nang ngumiti. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga araw pa rin ng pagtatalo. May mga gabi pa ring napupuyat si Elara kapag may nilalagnat. May mga pagkakataong napapasigaw si Mateo kapag nag-aaway-away ang mga bata para sa isang laruan. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat sa social media, ang non-nuplet love story. Ngunit hindi nila pinansin ang ingay. Ang mahalaga ay ang tahimik na mundong binuo nila para sa kanilang sarili. Nang gumabi na at mahimbing nang natutulog ang 10 bata sa kani-kanilang mga silid, naupo sina Elara at Mateo sa beranda, nakatingin sa mga bituin. "Pagod ka na ba?" tanong ni Mateo. Hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin si Elara sa lalaking katabi niya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking kinamuhian niya. Ang lalaking natutunan niyang patawarin at mahalin muli
ng mas malalim. Pagkatapos ay inalala niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, si Angelo, si Baste, ang kambal, at ang iba pa, hanggang sa pinakamaliit si Bunso. Napangiti siya. Isang ngiting pagod, pero puno ng kaligayahan. Hindi, sagot niya. Paano ako mapapagod? Itinaas niya ang kanilang magkahawak na kamay at tiningnan ang 10 daliri. Dahil meron tayong 10 dahilan para lumaban araw-araw. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Elra at Mateo. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha ni Elra, sa bawat pagdududa ni Mateo, at sa bawat munting tagumpay ng kanilang pamilya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, sina Elra, Mateo, at ang kanilang 10 anak ay naging parang tunay na pamilya na rin sa akin. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang walang katapusang pagmamahal. Sana, sa paglalakbay na ito, naipadama ko sa inyo ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig ng isang ina, isang pag-ibig na kayang suungin ang lahat ng pagsubok. At sana, naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may puwang para sa pagpapatawad, paghilom, at mga bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong magpapakilig at magbibigay aral. Nagmamahal, kilig hanggang dulo, PH.